Kinumpirma ng korte na wala pang clearance mula sa Ombudsman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang isinalang ito sa public interview ng Judicial and Bar Council. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Naisalang na si Justice Secretary Boying Remulla sa JBC interview bilang kandidato sa posisyon ng ombudsman. Pero una nang sinabi ni Senator Amy Marcos na wala pang nakukuhang clearance si Remulla mula sa ombudsman para sa interview. Matatandaang may mga nagkabinding administrative at criminal complaints sa ombudsman si Remulla na isinampa ni Marcos dahil sa umano'y iligal nitong pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Nilinaw ng Korte Suprema na bagamat wala pang clearance si Remulla, pinahintulutan pa rin siyang maisalang sa public interview. Maaari raw kasing isumite ang clearance ilang linggo bago ang deliberasyon. Kung hindi ito maisasumite, hindi siya maaaring maisama sa shortlist na magkwalipikado. Mahalagaan niyang clearance para mapatunayang malinis at walang kinakaharap na anumang kaso ang isang aplikante. On the day of deliberation for the shortlist, dapat may ombudsman clearance na yung applicants. Now, if wala pa silang ombudsman clearance by that day, they cannot be considered as part of the nominated, hindi po sila mai-include sa shortlist. Maliban kay Remulla, wala ring naisumiting clearance ang aplikanteng si PCSO Chairperson Felix Reyes. Sa kabuuan, 17 aplikante ang sumalang sa public interview. Ang shortlist na magkwalipikado para sa ombudsman ay isusumite sa Pangulo at ito ang mag-a-appoint sa posisyon. So after this interview, the JBC will be compiling, as I mentioned earlier, the results of the psych evaluation, the results of the written exam, results of the interview, as well as the surveys and other complaints. Then they will have a preliminary deliberation, and that's when they will be ranking yung mga preferred applicants, next preferred, least preferred, ganun. Then after that, there will be a final deliberation where they will come up with a shortlist, and pag may shortlist na, ito po yung itatransmit sa Office of the President. Matatanda na noong buwan ng Hulyo nang napakante ang posisyon sa ombudsman dahil sa pagretiro ni Samuel Martires. May 3 buwan ng Pangulo para makapag-appoint ng bagong ombudsman. Under the Constitution, si Presidente meron po siyang deadline of 3 months to appoint the next ombudsman from the date of vacancy. So na-vacate po yung ombudsman position last July 27. So si Presidente kailangan po siya mag-appoint by October 25. So ang ginagawa ng JBC, sinescreen nila yung applicants and then they will nominate through the shortlist. Tapos among the shortlist, dito po mamimili si Presidente. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Margaret Gonzalez, SMNI News.